Ayan, hindi ako umabot si Attorney, attorney. Eh, siya, okay, kuya, magsalita ka. Attorney Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, please come in. Harry, Attorney Kailangan. Glenn Chong, Attorney Glenn, can you hear me? Pag-unmute si Attorney Attorney Glenn Glenn. Chong. Attorney Glenn. Ate Claire, yeah, I can hear you. Yeah. Yan, Attorney Thank Glenn. you. Thank you. At Alam mo, bago ka pumasok, ang daming reklamo na ng mga ating OFWs. Ibang nababasa na binoto nila, yung iba naman wala talagang nababasa, no? So, bakit ganun? Ano ba talaga itong QR code ba ito? Talaga ba may capacity na basahin ng mga binoto ng botante? O talaga bang marami nang nadi-discourage sa bumoto dahil parang ang feeling nila nagkakadayaan na? What's your take on this po? Tulad ng sinabi ko when I had still my Facebook account, Harry, Ate Claire, mga kababayan, sinabi ko na that dadayain yung halalan natin, and that is as sure as the sun sets and the sun rises in the morning and the sun sets in the evening. Walang magagawa si George dahil diktayan ni Lisa Marcos. And I remember 2 weeks later, they took down my Facebook account. I was suspended for 180 days. That is 3 months before the elections and 3 months after the elections to make sure I cannot speak. And then pagkatapos doon, I found out, Harry, ito preliminaries ko pa lang ha, I'm setting the tone. When I attended the TRICOM hearing, I found out I was not actually invited. I had no subpoena. Contrary to the news reports. Sa Inquirer, sa Philippine Star, pinapalabas nila. Sa Philippine Star, mas ano yun, 3 seats na empty. Nandun yung pangalan ko, si Sas at si Cathy Binag. Pinapalabas nilang hindi ako sumisipot sa hearing. Nung sumipot na ako sa hearing, I found out I had no invitation, which I did not actually receive any. And then contrary sa report ng Inquirer na I had a subpoena, walang sinerve sa akin na subpoena pagdating doon. Yung mga kasama ko, pinapirma ng subpoena. They were physically served the subpoena. Ako wala. So in effect, nandun ako uninvited and hindi ako sinubpoena. Doon ko napagtanto na insidious machination yun ng Comelec. They wanted to shut me up and brand me as fake news para magawa nila yung gusto nilang gawin. And ito, speaking of the QR code, in my speeches, privately and publicly, sinabi ko na, ang QR code na nasa VVPAT, that's Voter Verified Paper Audit Trail, kami yon ni Senator Gordon in Bagong Bayan versus Comelec. The QR code in the Voter Verified Paper Audit Trail, yung sa resibo, does not actually contain the names of the candidates na binoto. They contain the codes of the candidates. Ito yung paulit-ulit kong sinabi. Yung QR code na yan, hindi pangalan ng kandidatong pinili ninyo. Hindi yan pangalan nila ang nandyan sa loob ng QR code na yan. Ang nasa loob niyan are codes. Kailangan niyang i-connect yan to a lookup table or a reference table para ma-print niya kung ano yung pangalan. Now, sino may hawak ng lookup table or reference table? Si Comelec, si Miro. Kung papalitan ko yung reference table, lookup table, so iba ang ipiniprint doon sa resibo, iba ang actual na content doon sa QR code. That's one way to cheat the elections. For example, yung number 18 ni Doc Lorraine na party list. Number 18, nabasa ko kanina. I don't know if it's correct. O number 18. Yeah, iba now. Thank you, Doc. If it's 18, kung papalitan ang QR code, ang lookup reference table, yung 18 ilalagay ko sa number 20, yung 20 ilalagay ko sa number 18. So ang boto na para sa number 18 napupunta kay 20. Ang boto ni 20 napupunta ko hindi binoboto actually si 20. Yun ang ilalabas na boto ni number 18. That's one way to cheat the elections. Of course, iba yung sinabi ni Attorney Respicio. For as long as the machines are connected to the internet, that's true. You can actually cheat. You can actually hack it. You can actually hijack the results. Basta, alam mo lang yung password at IP address. Ito yung hindi sinabi ni Attorney Respicio. Hindi niya sinabi, kulang yung sinabi niya. You need to know the IP address and the password.
Now, sinong may hawak ng password at IP address? Hindi si Comelec at si Miro lamang. So in other words, kung i-hack ang yung machine, kung dadayain mo yon, it's an inside job. It cannot be done by an outsider because they do not have the IP address and they do not have the password. The other third way is dati, pag walang signal dito, Smart or Globe, ang ginagamit is VSAT. Ito ang ginagamit ni Smartmatic, VSAT. VSAT satellites are high Earth orbit satellites. They're about 20,000 to 22,000 miles up in the sky. So kung ano sila, high Earth orbit, geostationary. So pag geostationary yung satellite, they move with the Earth, with the orbit of the Earth. So if the Earth moved towards the west, so of course, the satellite also moved towards the west. Tapos, pag trace mo yung signal, natitrace mo yung signal. Because geostationary yung satellite. Fixed, geostationary, fixed siya. So, yung signal, nagbabounce between satellites, you can trace that. Now, ngayon, pag walang signal, ang ginagamit nila is Starlink. Is Starlink? Low Earth orbit satellites yan. Low Earth orbit satellite means malilikot sila. Kung ihahack mo yung makina, hindi mo matitrace yung transmission signal. Dahil pinapasa-pasa yan from one satellite to the other. Kasi nga malikot sila. Hindi sila geostationary. So ito yung tatlong paraan. Paano ako mandadaya using Starlink? I-jump ko yung signal. I-jump ko yung signal sa local precinct. Tapos dadayain ko using bogus transmissions. At hindi mo matitrace because you're using Starlink. So, ito ngayon nakikita ninyo, these are manifestations already. Mas madaling dayain yung sa online voting, voting natin sa OFWs because wala ngang voter receipt. Walang voter receipt na lumalabas. Ang verification mo nasa screen. Wala kang actual na physical na hawak. So, kung ang suggestion ko, yung kaninang sinabi ni Ma'am sa Milan, tama yung sinabi ni Attorney Hoson na pag may problema, particularly sa iyo, lumabas. Ang binoto mo, itong mga taong ito. And then, ang suggestion ko, gumawa kayo ng listahan ng iboboto ninyo. Okay? Pakinggan nyo to mga kababayan and disseminate this. Although, pwede akong mag-live with Ate Claire on this one separately para wider yung dissemination. Gumawa kayo ng listahan ninyo, ng binoto ninyo. Tapos, pag boto ninyo, kung walang resibo, at least doon sa screen, mabiverify mo. Itapat mo yung resibo mo sa screen at yung binoto mo, na nilista mo, at picturean mo. Because that would be clear evidence na ito yung binoto ko, ito yung lumabas sa makina. Picturean nyo yan. You have the right. Kasi hindi ang tugma eh. And then, mag-file ka ng complaint doon sa embahada. Huwag kang umalis na hindi na-accomplish yung report mo ng discrepancy ng boto mo. And get a copy. And if you can do it, send it to us. So kami yung mag-ingay dito sa Manila. Yun ang bawal po mag-take ng picture during mag-vote. Kung ako, hindi ako papayag. Wala nga akong resibo eh. Hindi nyo ako binigyan ng resibo. Sa screen lang. Ito yung binoto ko, yung screen, hindi nagtugma eh. Ipipicturan ko kasi ito yung ipapakita ko doon sa aking complaint. So at least lulusot ka dyan. Although sasabihin natin, bawal mag-picture sa pagboto. Nagkataon, ito ang may listahan ako. Kaya nga, ang suggestion ko sa inyo, concrete na suggestion, gumawa kayo ng listahan ng iboboto nyo. Because first, ang bawal po mag-post. Yes, I think that's correct. Pwede kang kumuha ng picture as evidence. Attorney Hoson, pwede kang kumuha ng picture as evidence. Kasi nga, because election offense, tama siya. Yun nga. First, yung listahan mo will actually aid in making your vote faster. So it helps in the process. At hindi ka magkakamali. That's one benefit. Pagdating mo doon, i-verify mo sa screen, at kung hindi magtugma,
itapat mo doon sa screen yung binoto mo and take a picture. Pag sinabing bawal, sabihin, hindi, evidentiary matter to eh. Evidentiary matter to. Ito yung binoto ko, ito lumabas. Pipicturean ko to kasi mag-file ako ng complaint. Walang magagawa sila dyan. That's your right to document it. And then pagdating doon, mag-file ka ng complaint doon sa embahada. And huwag kang umalis na hindi ka binigyan ng kopya. Oh, and then when you get your copy, maybe you can email it to us. You can email it to Ate Claire. You can forward it to me. We will collate it and we will make noise about it. Oh, with Attorney Hoson. Daan natin sa PDP. But more than that, ito yung gusto kong ipanawagan sa ating lahat, mga kababayan. Suportahan po natin yung panawagan natin na yung QR code dapat ma-verify natin. Ma-verify natin yung contents ng QR code kasi nga, code ang nandun, hindi pangalan ng kandidato. So, kailangan nating ma-verify yun. We have the app already ready to use na pwede nating i-upload and you can download it and you can verify it. And then, we need to count the votes as reflected in the QR code. Kasi doon tayo, bawal mag-picture po, Attorney Gan. Bawal nga mag-picture kung for the sake of taking a picture. Pero kung kaya nga kailangan gumawa ng listahan. And then pagdating mo doon sa screen, kung hindi tugma, picturean mo yung listahan and the screen as evidentiary matter. And yun ang gamitin mo sa pag-file ng complaint. Sa online voting screen, QR code. Okay. Kung ganun din, nag-online voting ka, may QR code ka, may resibo ka, di picturean mo rin yun. Pag hindi magtugma, then you file a complaint. Hindi question of pwede po ba? Ilaban natin yun. Karapatan ko. Ako ang buboto, magdala talaga ako ng papel ko. And then pag lumabas yung resibo, dito ba, pipicturean ko yan. Hindi ko lang ipopost. Hindi ko ipopost because evidentiary matter yon. Yun ang gagamitin kong ebidensya na hindi ito mag-file ako ng complaint. That's the only way na makakalamang tayo sa kanila. Okay. So talagang balik tayo sa picture, no? Balik tayo sa pictures as evidence of electronic cheating, no? Yes. Paano kung sasabihin nila na bawal nga picturean? Harry, mga kababayan, I'm going to inform you in advance. In a matter of a few days, I'm going to release a video. It's 1 hour and 47 minutes. It's para siyang lecture format. Ako yung nagdi-discuss about evidence ng fraud noong 2010, 2013, 2016, and 2019. Yun sa 2019, smoking gun talaga yun. Hindi marirefute ng COMELEC yun. I'm showing it to you para mag-galvanize natin yung ating taong bayan and we will do something about this to end it all. Kasi kung makonsolidate ni Lisa Marcos ang political power, ang unang-unang ipapangako niya sa mga kandidatong ipapanalo niya is bumoto kayo for impeachment in Sara. And after that, they are able to consolidate political power, babaguhin nila yung konstitusyon natin. We are all at their mercy. We should not allow it. Kaya nga, okay. Pero ano ba? Of course, sinasabi natin na mandaraya itong administrasyon nito, no? Pero paano naman ang gagawin ng taong bayan kung talagang mawawalan sila ng tiwala, lalong hindi boboto, lalong mananalo mga kandidato ng administrasyon, no? Wait. So, anong mensahe natin sa mga botante? Harry, ito. Yung pinag-usapan natin kanina, evidentiary matter nga yon. Paano tayo kumuha ng ebidensya para mapatunayan natin may dayaan, di ba? Okay. That's for the voters. Okay? Iba-ibang segmento. For the voters, whether you're voting in the Philippines or you're voting abroad, magdala ka talaga ng papel ng listahan mo at kapag hindi ito ma-picturean mo, gamitin mo yan as evidence to file a complaint. And then kung pwede, padala nyo sa amin para ma-gather natin and we can use it to fight against them. For candidates, sa mga kandidato, ang unang-unang gagawin ninyo, si Dr. Lorraine Badoy, Harry, kung may party list ka dyan, demand from the COMELEC a copy of the audit log ng automated counting machine and a copy of the print log doon sa MBOC, Municipal Board of Canvassers Consolidation Canvassing System. Kailangan magtugma yung dalawa na yan. So I can do the audit because I've done that in 2010, 2013, 2016, 2019. Expert na ako dyan. So
for the candidates para may chance tayo nga makahuli, kumuha kayo ng audit log ng makina sa presinto at print log ng canvassing server sa munisipyo. If you get that, we can match that. Doon natin makukunin yung mga transmission. As you can see in the video, itong video na i-release ko this coming week. Makikita nyo doon, minamatch-match namin yung presinto, yung record sa presinto at record sa munisipyo. Nakikita mo yun doon yung mga anomalies in transmissions. Para naman for everybody else, wag tayong mawala ng pag-asa. Because ang cheating is not whole numbers. Hindi ka pwedeng mag-invento ng numero na ilalabas ng makina because may set ceiling yan. May ceiling yan, yung number of registered voters. So bawat presinto, may fixed ceiling siya. Example, sa presinto na to, 500 voters ang maximum. So hindi ka pwede mag-invento na 600 ilalagay mo, 700 ilalagay mo. In other words, that cheating is a percentage of the votes. Percentage yan. So magdadagdag, magbabawas. So the only way to surmount that kind of cheating is vote surge. Buhos ng boto sa kandidato mo. That's exactly what happened in the case of President Duterte. Na bumuhos ng boto para sa kanya, pilit man nilang ibinawasan, hindi na overcome ni Rojas. So nanalo pa rin si President Duterte. So that's what we should encourage people to do. Vote surge. Do not be content. Huwag kang maging kampante na marami na tayo. Dalhin mo pa yung kasama mo, yung kasambahay mo, yung mga kaibigan mo. Dalhin mo sila. Make sure they go to the precinct and vote for our candidates. That's my advice. Okay. So, wag tayong mawala ng Wonderful. pag-asa. Tatambakan lang natin sila, 'di ba, Marlica? Yes, tambakan natin sila. At dun sa online, no, sa online voting nga na ina-advise ni Attorney Glenn at ni Attorney Hoson na kailangan na kung pwede tayo mag-exit poll at yun nga yung picturean, yung listahan ng binoto mo at yung lumabas sa telepono ninyo. At talagang dapat i-encourage natin yung ating mga kababayan talaga na mag-file ng complaint. At gawin yon para later on pwede natin silang balikan. So, may Okay. parang yung naririnig ko, no? Foregone conclusion, magdadaya yung mga yan. Obvious ba? 'Di ba? Obvious ba? It's the worst president, the worst first lady, the worst speaker, kakapal na. And so we already tanggap, 'di ba? Pero ang naririnig ko na gusto ko yung mga sinabi nila, Attorney Glenn Chong, nila, we will vote because hindi sila ang magsasabi kung paano ito ang sa isip ko papalaman natin sa mundo, ito na ang pinakabulok na elections. 'Di ba? So kung mangyari 'yon, papakita natin, no? In other words, hindi sila ang magsasabi kung paano aandar itong elections na ito. Tayo, hindi at saka walang natatakot dito. Yes. Walang natatakot dito. Mas marami tayo ng dehamak. Yung sinasabi nila, Maharlika, ni Attorney Glenn, ni Attorney Harry, na vote surge. Ibig sabihin, tambakan natin talaga sila. Yan ang people That's right. power. Yan ang people power. Yes, kasi kitang-kita naman, no, Doc Lorraine, no, Attorney Glenn, Attorney Harry, at sa lahat ng nandito, Attorney Hoson also. Kitang-kita naman natin yung talagang suporta ng mga Pilipino kay PRRD. At nakikinig ang mga Pilipino na nag-gather ng kanilang yung pagtitipon nga during birthday ni Pangulong Duterte at now still yung ating mga kababayan from all over the world talagang nagtitipon-tipon at nagpapamalas ng kanilang suporta sa Pilipinas at kay Pangulong Duterte. Yan ay reflection na talagang reflection yan ng boto ng Duterte 10 o yung mga kandidato na sinusuportahan ni Pangulong Duterte. So dyan pa lang, Doc Lorraine, ay kitang-kita na. Kaya natataranta yung mga bangag sa Malacanang na talagang mananalo ang mga kandidato natin, ang mga kandidato ni Pangulong Duterte. So tama ang advice ni Attorney Glenn Chong na talagang tambakan natin ang boto. Kaya wag po kayo panghinaan kasi yan talaga yung purpose at ang layunin ng mga bangag. Takutin at sindakin kayo na total, iba naman ang lumalabas or binibigyan kayo ng burden diyan sa online voting na yan. That's exactly their intention para mapanghinaan kayo. So,
Thank you at may mga magagaling tayong mga eksperto dito ngayong araw na ito at nabibigyan tayo ng education. So, wag po tayong panghinaan, bahain natin ng boto ang mga presinto. Meron akong dalawang comment. Una, itong latest part. Sinabi si George Garcia, totoo yun. Nakita ko yung video niya, nagde-demonstrate siya. Sinabi niya na yung resibo, may QR code yan sa baba. And then yung makina, may camera yan sa harap mo, sa baba. Pwede mong ipabasa ang QR code doon sa camera at lalabas on the right side of the screen yung content ng QR code. Ito ang original na intention ng COMELEC nung pinasa nila ang Resolution 11076. Ang Resolution 11076 is the general instruction to the Board of Election Inspectors promulgated on October 30, 2024. So malayo pang eleksyon. So, ang sabi doon sa Resolution 11076, ang QR code na nasa resibo, itapat mo sa camera at lalabas yung content ng QR code doon sa right side of the screen. So, ito yung demonstrate ni George Garcia. Tulad ng sinabi ni DJ Yui, nagbabago ang mga sinasabi ni George Garcia. On January 21, 2025, nag-promulgate ng amendatory resolution ng COMELEC, 11098. Anong sinabi ng 11098? Hindi mo na pwedeng gawin ang verification ng QR code doon sa camera. Wala na. Hindi mo na mabiverify. In other words, binawi ni George Garcia yung kanyang promise. Binawi ng COMELEC yung kanilang instruction. Binawi at hindi na pwedeng i-verify ang QR code doon at hindi mo na makita sa screen kung anong laman ng QR code. Kaya nga yan ang patunay na dadayain talaga yung eleksyon natin because they also did that in 2010 and 2013. Noong 2010, and this is discussed in the video extensively, may BEI keys with which to sign the digital signature. December 29, 2009, yun ang instruction ng COMELEC. Pirmahan nyo ng digital signature ang resulta. March 4, 2010, 2 months before the elections, binago ng COMELEC. Huwag nyo nang pirmahan ng digital signature ang resulta. This is exactly what is happening now. Pattern yan eh. Pattern yan. Siniset na nila na hindi tayo makakakuha ng ebidensya because gagawin nila to. And this is the second point na gusto kong doon sa kay sinabi ni DJ Yui. Na wala pa tayong ebidensya tungkol sa diyan, meron. Just watch the video. DJ, just watch that video that I'm going to show you because yung ebidensya pinapakita kong smoking gun ay galing sa House of Representatives Electoral Tribunal. Binuksan yung mga balota, binilang at hindi nagtugma. Hindi nagtugma ang mga balota at boto na nireport ng makina at ang mga shades na nandun sa balota. Kaya nga, matibay ang ebidensya ko, matapang kong inaakusahan ng COMELEC ng dayaan dahil alam kong hindi nila kayang sagutin itong hawak kong ebidensya. Certified true copy ang mga dokumentong ito. Ito yung pang-finale ko doon sa video na to. Pero hindi ko pinakita lahat, isa lang. Pero meron pang 98. At ito, recently, nabasa ko, and I'm sure you are aware, na ang European Union is sending a 200-man election monitor team. Yes. And mind you, Doc, ang sinabi on invitation of the Philippine government. So, Yes. Sinong nag-imbita? Ang COMELEC. Yeah. Knowing George Garcia, nakatrabaho ko yan with the Marcoses, knowing him, he's so insidious, he lives up to his reputation as an operator, insidious yung kanyang pamamaraan. Ang ginawa niya, ang gagawin niya dyan, inimbitan niya ang EU, mag-set up ng monitor team para gamitin niyang deodorant. Walang daya kasi minonitor ng election monitors ng EU. Ito yung kanyang
ito yung kanyang kumbaga, ano ba yun? Deodorant niya. I-deodorize niya yung daya with this, using the EU. So, habang tayo mga kababayan nyo, do your share, I will do my share to neutralize this. Susulat ako kay Ursula von der Leyen, yung president ng EU, at yung ambassador ng EU to Manila, and the head of parliament ng EU, to tell them na ito yung daya na ginawa ng COMELEC. So, I will present this to you as part of your duties of election monitoring. Kung hindi nyo ako pagbigyan, ibig sabihin, biased kayo. So, in-neutralize natin sila. They have to hear me para magamit nila fully yung EU monitor na fair and impartial. Pag hindi nila ako pinakinggan, ay ibig sabihin, magkakonsabo kayo. So, hindi nila magagamit as deodorant yung EU monitor. Yun ang taktika ko dyan. Susulatan ko, magpipresent ako sa kanila. Okay, busisiin nyo tong ebidensya na to. Kasi sigurado naman ako hindi nila ako mababasag dyan eh. O, sigurado ako. Kahit pa 200 pa yung monitor na yan. That's why I'm going there. I'm going to present this evidence to you. Busisiin nyo, questioning nyo ako, kilatisin nyo ako, and then that should be part of the monitoring. O, sige, tingnan natin. That's So, right. Attorney, I'll do- salamat. Attorney Dr. Glenn, Ray, yes, opo. Attorney May- Glenn, salamat dyan sa ano mo, sinabi mo kasi nakita ko din yan, parang may grupo din dyan sa mga IT expert. Yun nga, yung di ba kasama yung lags na ilan yung boto na pumasok. Kasama ba yan dyan sa ano mo sa okay, salamat. Abangan ko yan. Attorney, Yes, Dr. Rain, go ahead. Attorney Glenn. Yes, So, ma'am. itong mga EU, ano yung credibility nila? Magkakakonsyaba sila? Ba't ang aga nila nandito? So, that's one question. And then number two, how credible are they? Bakit sila pumayag dito? Look, I think they are using the EU unwittingly. Hindi alam ng EU. Okay. Hindi So- alam ng EU. Kaya nga sabi ko sa iyo, George Garcia works so insidiously. Tingnan mo, ang Facebook. Hindi niya kaya ang Facebook bayaran para sumunod sa kagustuhan niya. Anong ginawa? Inawardan. Inawardan ng COMELEC last year ang Facebook. Oh, anong patunay ko? Si Dr. Frankel, yung kalbo, doon sa TRICOM, paulit-ulit yung sinabi, inaward kami ng COMELEC to maintain election integrity o kaya sumusunod ka ng dikta ng COMELEC. Tanggalin mo si Respicio, tanggalin mo si Glenn Chong. That's how he works. Insidious. So, attorney, the EU, yung presensya ng EU na nandyan, it can work in our favor if we are united and we show them, no, yung katulad nga kasi sinasabi mo, magbumoto tayo. So, in the face of all this, yung mga whatever of Lisa Marcos, etc., di ba yung pangdaraya nila, the EU is there, and if you say that it is unwitting, hindi nila alam, we can work with them and we can pressure them. That's right? That's why exactly I'm writing the EU ambassador, the president of the EU, si Ursula von der Leyen, tapos yung EU head ng parliament para may pressure sa kanila na, kausapin nyo to si Glenn Chong para mag-present to ng ebidensya sa inyo. Para makita nila, pakita ko, ito yung role nila, pwedeng mag-verify, tapos ngayon hindi na pwede. So anong ibig sabihin doon? In other words, hindi lang si COMELEC ang pwedeng mag-present sa kanila. Kailangan ma-hear nila yung side natin with evidence to both. So attorney what I'm seeing, maganda to, napakaganda. Kasi yung mga gobyerno na hinihingan ng asylum, no, kahit yung mga nandito, yung mga nakilala ko, no, yung mga ministers, alam nila kung anong ginawa ni Marcos kay PRRD. So bulok na bulok ang tingin nila kasi talagang nagugulat sila na a government will surrender their own citizen to the ICC without going through a judicial process. Hindi man lang tayo members one after the other, we're not even a member state. So umaalingasaw ang baho ng Marcos administration ngayon sa buong mundo, plus the outpouring of love for PRRD and the enragement of the Filipino people against Bangag. Plus it's now showing in the surveys na bumubulusok siya. Therefore, maganda ito. Please, magdaya kayo
para talaga makita ng buong mundo. Kaya nga, Perfect. gusto nilang dayain yung eleksyon para ipakita sa mundo na wala actually power si President Duterte and that they were right all along surrendering him to the ICC so that their narrative will prevail. Ang atin naman is to show na nandadaya yan. Kasi mandadaya yan. That's why we need to neutralize the EU kasi gagamitin nga nilang deodorant unwittingly. So the only way to do this is for the EU, pinaalam namin sa inyo that there is a different view, that there is cheating. How do you spot cheating? Kung ayaw nyo kaming pakinggan, edi konsabo kayo. So whatever the EU says afterwards, wala nang value. Kasi nakasulat tayo na we forewarned them. Hindi na sila unwittingly used. They become wittingly used. Kung ganun man. Yeah. Also parang it would be so incredible that someone, a president like that, na bumulusok ang trust and approval ratings na historical lows never before seen, suddenly mga kandidato niya mananalo. So whatever it is, when they cheat, when they will forge on with their plans, which I'm pretty sure they will, kasi kakapal ng mga mukha nito dire-diretso lang, di ba? Plus syempre yung droga na the drug addiction factor is all involved here with their judgment, their perception, their decision making. So they will forge on, but they will forge on at their own risk, di ba? Silang sobrang talo sila dito, lalo't pag tayo nagkakaisa. Nagkakaisang Pilipino like never before. Ang key na gagawin natin is to make sure that dadayaan is discovered and it is blatant para mawala na talaga ng credibility si Marcos. And it might be easier for him to fall. Kasi attorney, in order for them to pull this off, he's highly hated by the Filipino people right now. So in order for them to pull this off na mananalo pa ang mga kandidato niya, the cheating has to be very blatant. Diba? Yes, so of course. Sabi natin na bumoto kayo kasi ang paniniwala ko kasi, attorney, ang elections, hindi lang naman yan yung pag-cast ng vote, kundi sa pagbilang at saka sa pag-declare ng winner, di ba? Isang buong proseso yon. So, dyan natin sila, pag nagkakaisa tayo, dyan natin sila mahuhuli, no? Doc, may add ko lang din kay DJ Joey. Sir, itong sa 2019 elections, electoral protest po ito. Kinuha talaga ng House of Representatives Electoral Tribunal yung 100 ballot boxes at dinala dito sa Quezon City. Anong binuksan po nila, hindi nagtutugma yung 199. Yung isa hindi kasi nabuksan kasi basa. So hindi na binuksan. Yung 99 machines, binuksan yun. Alam nyo, yung natalong kandidato, binawasan ng 13,000 plus votes ng 99 machines. Yung nanalo, dinagdagan ng 7,800 votes, which is not supported by ballots, actual ballots. Example, sa isang presinto, sabi ng makina 300 ang boto ng nanalo, pero ang balota 125 lamang. Isan humugot ang boto yung makina? Walang balota to support. Kaya nga, kumpleto, sigurado akong hindi talaga ito masasagot ng COMELEC. Kaya I'm very sure about it. Nakuha ko lang tong ebidensya na to dahil technical consultant ako ng protestant nung tinalong kandidato. So, may kopya ako noon. I worked with him for 6 years. Kaya, may copy ako and all of these are certified through copy. And then, I will not stay long lang because I will have to review the video now para maparelease ko as early as possible. Attorney, one last question. Yes. Sadali lang. Sadali lang, okay. Yeah. Before I will answer your question. Yeah. Ito yung ibilin ko sa inyo. I guess you know who this candidate is, pero hindi ko lang pangalanan ha. Nag-offer siya ng 2 billion to win the elections. Pero ni-refuse siya ng COMELEC dahil meron na silang set winner. So ginawa niya, nag-withdraw siya. Kasi hindi naman siya mananalo kahit anong gagawin niya. So discover who that candidate is. Wow. Ipulong mo na lang, attorney. Grabe, attorney, the way they've perverted our electoral process at paano nila binabago ang Pilipinas. Kaya nga, Doc,
most of you do not know that there's one person fighting for everybody else. And I'm Yeah. not even expecting anything from every one of you in return. Attorney, I have a question because yung position mo kasi is very unique eh. No, kilala mo itong mag-asawang ito, 'di ba? Kilala mo sila. So, if the EU sides with us, if it's the cheating is so blatant, if it's found that it's so rotten, mahihiya sila? Are they going to back down? What will they do? Yung lalaki, mahina ang loob niya. Yung lalaki, Obviously. mahina ang loob niya. Mahina ang loob ng lalaki. Ang babae, ang babae talaga ang prosecutor. So, in fact, Doc, ang information. Mahina yung voice mo, attorney? Mahina your voice? Okay, yung lalaki, mahina ang loob. Mahina talaga ang loob ng lalaki. Ang babae, ang porsigido. Kumbaga, ang devil talaga dyan, ang babae. And then, ito ang information ko, Doc, mga kababayan. Actually, yung kay President Duterte, awang-awa nga ako sa kanya eh. Nagdadalawang isip si Marcos Jr. at si Tambi. Nagdadalawang isip yung dalawa. Ang babae ang nag-push talaga using Bersamin and Marbil. Yun yung information ko. Yun yung dumating sa akin na information. Na ang babae talaga ang nag-push. At that time, she was still in the United States. Kasi nga, di ba, na-detain ng isang buwan. Wow. So basically, attorney, what you're saying right now that I'm hearing you say is that magkakaroon tayo ng malaking challenges, no? Malaki kasi ang Pilipino very in love with very very deep respect for her vote. Talagang pinakamamahal natin yan, yung boto natin, di ba? So hindi papayag ang Pilipino dito, attorney. No, so ano mangyayari? Doc, kaya nga I'm encouraging everyone despite the fact that I don't want to be sino bang gusto maging doomsayer o bringer of doom. I don't really envy my position of itong nagsasabi na may daya but I have no choice because that is really what is happening. Pero ang pakiusap ko lang sa atin mga kababayan, we have to make that vote surge for our candidates. Para pag may vote surge tayo, there's a possibility na manalo pa rin yung kandidato natin like what happened to President Duterte. But kung hindi man mangyari yan, the cheating becomes so blatant that everybody will revolt on that day. So, kung yun nga, if you want to aim for the stars because even if you don't reach the stars, you get the moon. Yun yung ibig ko sabihin na kailangan tambakan talaga natin. Yun yung gagamitin natin word. Tambakan talaga natin ang boto. Iboto natin number 18 for party list. Iboto natin yung mga kandidato nating napipili natin, mga kandidato ni President Duterte. So that kung dadayain man tayo, it's either hindi mag-successful yung kanilang daya or it becomes so successful but it is so blatant na it's already very insulting to you and me, to everybody. So, baka umabot sa punto na mawala talaga itong scourge of the nation na dalawang to. Abangan namin yan, attorney. Sir? Abangan ko yan, yung video mo. Yes, opo, I will release that by early next week. Ini-edit ko lang. So I'm asking your permission to exit kasi magre-review ako sa video para Okay. Maraming salamat, no, Panyero.